Ayan. So, right. Isa na lang. Hi, bro. Hi. Kamusta? Ayan. Bro, may concerned lang. Concerned that I'm in a relationship. LDR ulit. Wow. I'm here in Kuwait. Then my boyfriend nasa Saudi. Okay? He is a Muslim from Pakistan or Pakistani. We eat together. We are together for 8 months now. Always talking, video call every day, every time. I'm saying that he is my life now. Ano sabi? Okay. Ito na naman ako eh. We love each other but one have problems sooner or later. He's getting married with arranged married. Pambihira. Okay. He says that if he gets married, does not mean he loves the girl. He he marry he marries for the sake of his parents, Muslim culture, okay? But he wants to marry me first. What? Aba, marry you first. Ibig sabihin, magkakaroon ng second, third, fourth, fifth, sixth. Ang galing, no? Pambira. Well, Muslim. Okay, every time I think that I feel hurt and feel jealous. So what I do in that situation, if happen that he do marry. Okay. Okay, naintindihan niya? Okay, intindihin niyo na lang. He wants my understanding on that, but honestly, I don't want him to get married with with the girl. Okay, I'm losing my confidence in that matter. But you know, bro, he's strict. I am not allowed to accept new friends, especially boys. He's a jealous person that then me also. In that case, we're both the same. So pares kayo seloso. I'm too much confused and scared that I know one day he's not mine, fully our secret. Okay, so sana pagdating ng panahon, sana hindi na maging sekreto sa pamilya niya ang relasyon nyo. And sa pamilya nyo. My family only knows his true friend. Parang nalito ako Please give me advice. Good morning, DJ Ron. Have a great day. Good morning din sa'yo. Okay, ito na lang. Although medyo magulo, pero para nakuha ko yung kwento mo. May boyfriend ka na Pakistani na Muslim at ipapakasal na dahil sa kultura nila. Tapos sabi niya, hindi ibig sabihin na papakasalan niya yon, hindi niya mahal yung babae. Ay, papakasalan niya yon, mahal niya yung babae. Tapos, sabi niya sa'yo, ikaw ang gusto niyang pakasalan first. Ang tanong ko sa'yo, gusto mo yon na ikaw nga yung una pero marami pang susunod sa yung pakakasalan niya? Well, kung gusto mo yon, then wala problema. Go. Di ba? Pero yan ang tanong ko sa'yo. Gusto mo yon? Kung ayaw mo, then stop. Okay? Isa pa. Nabanggit ko na to kanina. Equally yoked. Dapat parehas kayong pinaniniwalaan. And I'm sure wala ka naman sinabi na Muslim ka, so hindi ka ma-accept nila ng family niya lalo na. Magiging miserable ang buhay mo dyan. Kasi nakikibagay ka. Ipipilit mo yung sarili mo sa isang grupo na hindi ka naman gusto. Okay? Isa pa. Stricto. Tapos seloso. Ibig sabihin, wala siyang tiwala sa iyo. Di ba? Dapat ang totoong lalaki ay may tiwala sa iyo. Okay? At does not allow me to accept especially boys. Alam mo, kung ako, my girlfriend, pwede naman siya mag-accept basta alam kong harmless. Di ba? Di ba? And nasa iyo naman yan mga ladies. Bakit ka pa mag-accept? For what reason? What's the use? Ha? Ano? Sino ba siya sa buhay mo? Pinsan mo?
Ano, kaklase mo? Ano ba ang dahilan kung bakit kayo mag-connect ng taong yun? No? Kailangan yung pag-isipan din. Kaya may mga lalaki din naman na pinagbabawalan kasi kayo din naman may problema. Hmm? Di ba? Stick to one. Okay? Kayo nga rin eh. Ayaw nyo rin mag-accept na naman. Di ba? So, ang ibig kong sabihin dito, number one, syempre dapat may tiwala. Pero isipin mo rin, ano bang dahilan kung bakit ka mag-accept pa ng mag-accept? Di ba? Kung gusto mong maging okay ang relationship nyo, just concentrate doon. Okay? Of course, syempre, yung sabi ko nga sa inyo eh, okay lang magkaroon ng third party sa relationship basta ang third party ay si God. Kayong dalawa, nagmamahalan, pero ang third party nyo si Lord. Pero pag nilagyan nyo ng third party ng ibang tao at wala si Lord sa buhay nyo, ay patay kayo. Bagsak. Okay? Lagi kayo mag-aaway niyan. Walang mangyayari sa pagsasama nyo. Ito lang masabi ko ha. Huwag ka na dyan kasi magkaiba kayong paniniwala. Okay? Hindi ko sinasabi na ang sasama ng mga Muslim. Wala akong sinasabing ganyan. Kahit nga naman mga Kristiyano ang sasama eh. Diba? Lahat tayo pare-parehas tayo. Pare-parehas tayo sa mundo. Okay? Ang point ko dito, huwag kang makisama sa hindi mo kaparehas. Kasi nga, unequally yoked nga yan. Biblically speaking, hindi advisable, okay? Parang para maiwas ka sa problema, sinabi na mismo sa Bible na huwag ka makisama sa unequally yoked na hindi mo kaparehas. Lalo sa pag-aasawa. Oh. Then, kung walang trust, mabubuntis ka niya. Sorry. Hindi mali. Mali. Walang trust. Hindi magiging successful yan. Okay? Tiwala. Ang biro, walang tiwala. Tapos papagkasamahan mo yan. Ano mangyari sa inyong dalawa? Ano, magpapalastikan kayo? Wala. Walang kwenta yun. Okay? Wala yan. Okay? So, move on. Okay? Kagandang babae. Tapos ganyan mo. Diba? Yeah? Be proud. Kaya huwag kang magsasama sa lalaking gagawin ka lang unang pakakasalon. Tapos mamaya yan, may pangalawa na, pangatlo. Ilan na kayo? Ano, pagsasama-samahin kayo sa isang bahay. Hindi ka naman Muslim eh. Kung Muslim, kultura nila yan. Wala akong against dyan. Okay? Ganyan ang paniniwala nila. Pero hindi ka naman ganun. Abay, gumawa ka naman yung para sa acceptable sa iyong paniniwala at sa iyong pamilya. Siyempre, kung kapamilya kita, ganun din ang sasabihin ko sa iyo, wag ka na dyan ate, pambihira naman ate. Inalagaan ka na, minahal ka ng mga magulang natin. Masyado kang binibinuon, tapos magugusto ka lang sa isang lalaking gaganyanan ka lang. Di ba? Okay, wag ka na yan, okay? Move na tayo, wag na natin pahabain. Alam niyo na yung ibig sabihin ko doon. Okay, move. Hi DJ, pwede po bang magpa-advise? Pwede. Ay, taka lang. Wait lang. Balik tayo doon kasi ipa-follow up ko yon. Okay, next. Pwede po bang magtanong kung paano harapin ang kasalanan? Wow! Wow! Kasi po natatakot po akong aminin eh. Okay. Kanino mo aminin? Ano bang kasalanan mo? Okay. Hindi ka mapapatawad kung hindi mo aaminin. Kung magiging ganito. Paano ko mapapatawad kung hindi mo sasabihin kung ano ang naging kasalanan mo? Paano mo harapin? Di harapin mo. Hoy. Huwag ka matakot. Okay? Lahat tayo nagkakasala. And patatawarin, God is faithful. Okay? Merciful. Maawain at totoo sa atin. Pag nakita niya yung puso mo na talagang very galing sa puso yung paghingi mo ng tawad sa Kanya, papatawarin ka niya. Hindi ka man mapatawad ng ibang tao, pero si God, papatawarin ka. Faithful nga eh. Okay? Hindi siya nagsisinungaling. Pag sinabi niya papatawarin ka niya.
Pero tinitignan niya ang puso mo. Totoo ba ang sinasabi ng puso mo? Hindi mo siya maluloko. Okay? Kung ano sinasabi mo, narinig niya, yes. But, He sees your heart. Pag nakita niya na hindi tumutugma ang sinasabi mo sa puso mo, walang mangyayari. Okay? So, yun ang pagharap sa kasalanan. Huwag kang matakot. Harapin mo at aminin mo. Dahil lahat ng tao ay nagkakasala. Walang sino man na tao sa mundo na hindi nagkasala. Isa lang ang naging tao sa mundo na never nagkasala. Dahil siya ay Diyos, nagkatawang tao, si Christ. Biblically speaking, Christian teaching. Now, if you're not a Christian and you don't believe in this one, hindi kita pinipilit. But, I pray na sana paintindihin sa iyo ng Holy Spirit ang sinasabi ko sa iyo kasi hindi naman to galing sa akin. Hindi ko naman to gawa-gawa. Galing to sa Bible mismo. Okay? So, yun. Sagot ko ba yung sagot mo? Ay, yung tanong mo? Paano harapin ang kasalanan? Yun. Hi, kasalanan. Ang tanong ko dito sa iyo, kasalanan mo kanino at natatakot kang aminin kanino? Hindi kasi kompleto yung ano mo eh, yung tanong mo. Kaya, sinagot kita sa tamang sagot kung kanino ka dapat umamin ng iyong kasalanan at kung sino ang magpapatawad ng iyong kasalanan. Okay? Sige. Sige, move tayo. Konti na lang. Alright. Uy, mahaba. Hello, DJ Ron. Malaki po ang naitulong mo sa akin. Wow. Thank you. Wait lang. Baba tayo. Okay. Malaki po ang naitulong nyo sa kagaya ko na isang OFW dito sa Hong Kong. Malaki po ang problema ko. Naku, ang laki-laki. Okay. Malaki po ang problema ko regarding sa love life ko. Sana matulungan niyo po ako. Isang matinding payo ang kailangan ko. Batok. Okay lang ba? Joke. Hinihingi po ang advice. I'm married. Woman with 3 kids, but for 16 years of being married, masasabi kong hindi ako masaya. Dahil sa isa siyang irresponsableng asawa at ama. Eto na. Sa mga anak ko, magtrabaho ako sa Malaysia before 2014 till 2016. Nung umuwi ako, lagi kaming nagtatalo dahil sa pera. Gusto niya wag akong mag-share sa parents at sa mga kapatid ko at lagi niya akong deadma, lalo na sa gabi. Uy, ano yun? Deadma sa gabi. Nagigreen na naman ang utak ko. Joke. Bala ko nang makipag-divorce sa kanya at yan ang gusto kong mangyari dahil sawa na ako sa mga pang-aalipusta niya. Lalo na sa mga magulang ko. Uy, then wala nang sumunod. Okay, sige. Maganda to. Painom pwede. Okay. May basehan ka sa batas ng Diyos. Hindi dapat maghiwalay ang mag-asawa. Pero dahil sa katigasan ng ulo ng tao, inalaw ni God sa isang kondisyon. Kung ang isang kapareha ay nagloko sexually. Pero kung wala namang ganon, wala kang karapatan na hiwalayan ang asawa mo. Kasi mali yan. Kasalanan yan. Okay? Hindi ka magiging masaya at hindi ka mabibless ni God kasi kasalanan yung gagawin mo. Wala naman siyang ginawang masama sa'yo. Irresponsable lang naman siyang asawa. At maramot sa iyong mga magulang. Wala kang sinabi dito na siya ay nakipag chami-chami sa ibang babae. Okay? Wala. Pero may sinabi ka dito na walang madamot. Ano ba yan? Deadma ka lalo sa gabi. Okay. So, hindi niya na provide yung needs mo bilang asawa. May reason ka para hiwalayan ng isang lalaki sa batas ng tao. Kasi kapag hindi na-meet ang needs ng isang asawa, ng isang asawang tao. Wait, mapuputol tayo. I'll be right back.